May lugar sa mundo na buhay ka, pero parang hindi ka kinikilala ng mundo. Walang papeles, walang pagkakilanlan, walang bansang mang-aangkin. At sa Sabah, Malaysia, libo-libong Pilipino ang nabubuhay sa ganitong estado. Hindi sila turista, hindi rin sila legal na migrant, at lalong hindi sila citizen. Kaya kung sila'y kinidnap, sinugi o namatay sa gutom, walang magbabago sa records. Walang bilang ang pagkawala nila. Kasi simula pa lang, hindi na sila binilang. Lagi silang alerto. Laging handang tumakbo. Laging may takot. Para silang nasa Squid Game pero walang premyo. Ito ang lugar kung saan ang pagiging Pilipino hindi pride, kundi problema. Tito John's TV. Isang makitid na dagat lang ang pagitan mula sa hilagang bahagi ng Indonesia at halos kapit-bisig lang sa parteng Mindanao. Dito dumadagsa ang libu-libong migrant workers sa iba't ibang parte ng Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Umaasa sa pangakong giginhawang buhay. Pero ang totoo, ginagawa silang makina. Dekada na silang nagpapakahirap sa malawak na taniman ng oil palm. Walang katapusan, walang pahinga. Minsan pati dagat nilalabanan nila, makapagtrabaho lang. Trilyon ang kinikita ng industriya ng palm oil sa Malaysia. Pero alam mo kung ano ang kapalit? Hindi lang pawis, pati dugo. Tahimik, walang reklamo, walang headline. Balikan natin ang nangyari noong dekada 70. Nagkaroon ng gulo sa Mindanao. Walang tigil na putukan, walang tigil na takbuhan. Marami sa kababayan natin na isipang tumawid papuntang Sabah. Akala nila temporary lang. Makakabalik din sila. Pero yung pansamantala, naging pansamantagal. May na-inlove, nagpakasal, hindi sa papel, kundi sa pananampalataya. Nagkaroon ng anak. At dito na magsisimula ang tunay na problema. Ngayon, umaabot sa 770,000 Pilipino ang nasa Sabah. At higit kalahati dito ay undocumented. Kung wala kang papel, hindi ka pwede mag-aral, hindi ka pwede magtrabaho legally, hindi ka pwede magpagamot ng maayos. Kahit ipinanganak ka doon, hindi ka pa rin citizen. Dahil hindi kinikilala ng Malaysia ang karamihan sa kanila. Kaya kahit bata, lumalaki na parang wala sa mapa. Sa bansang pinanggalingan ng magulang, hindi siya rehistrado. Sa bansang pinanganakan niya, illegal siya. Sa unang iyak pa lang niya, tapos na ang laban niya sa buhay. Pwede silang dakpin anumang oras. Pwede silang i-deport kahit doon na lumaki. Pwedeng mawalan ng bahay sa isang iglap. May mga operasyon pa nga na sinusunog o ginigiba ang mga tirahan ng mga undocumented communities. Ito pa ang masaklap, bossing. Dahil walang legal na trabaho, napupunta sila sa illegal na trabaho. Naging target sila ng human trafficking. Yung iba, pinapasok pa sa sindikato. At ang masakit, kapwa Pilipino pa minsan ang nagre-recruit. Noong 2026 lang, may 26 Pilipino na na-rescue mula sa human trafficking sa Malaysia. At karamihan dumaan sa illegal na ruta. Pag wala kang papel, edi ikaw ang pinakamadaling biktima. At ito na yung pinakasakit sa ulo. Hindi sila Pilipino sa papel, hindi rin Malaysian sa batas. So ano sila? Wala. May mga bata sa Sabah na hindi marunong magtagalog, hindi rin fluent sa Malay, hindi alam ang kultura. So bakit walang nagbabago? Simple lang ang sagot, bossing, pero masakit. Political issue, diplomatic tension, walang malinaw na solusyon, dalawang bansa na nagtuturuan.
Pero ito ang pinakamabigat. May mga taong ilang dekada na naghihintay ng identity. May mga pamilya na 3 henerasyon nang undocumented. At may mga batang hindi pa nakakita ng tunay na mundo. Sila ay naipit sa pagitan ng 2 bansang parehong hindi sila kayang akuin. At akala mo hanggang doon na yung sakit. Hindi pa. Mas lalalim pa to. Sa baybayin pa rin ng Sabah, may isang grupo na matagal nang nandyan bago pa nauso ang passport. Ang tawag sa kanila, Badyaw Laut, mga taong dagat. Siglo na silang naglalayag sa karagatan ng Sulu bago pa nagkaroon ng borders, visa, immigration at kung ano-anong papel. Pero isang araw, may mga taong umupo sa mesa, gumuhit ng linya sa mapa at biglang nahati ang mundo nila. Yung dagat na bahay nila biglang naging territory, biglang may owner, at ngayon kailangan na raw nila ng passport. Paano ka magkakaroon ng passport kung buong buhay mo nasa bangka ka? Hindi nga nila alam kung ano yung birth certificate, passport pa. Kaya anong nangyari? Libo-libong Badyaw Laut biglang naging walang bansa sa sarili nilang lupang minana. Wala silang karapatan. Ang mas masakit pa, bossing, ginugulo sila. Pinapalis sila. Yun lang naman ang mundong kilala nila. Kaya yun, nagkawatak-watak sila. Yung iba, baka naabutan mo pa ng barya. Baka napunasan na nila yung sapatos mo. Baka naharana ka na. Pero bossing, kung akala mo ito ang pinakamadilim, hindi pa. Kasi ang pinakadelikadong parte ng kwento, hindi mo makikita sa TV, hindi sa headline, hindi rin viral sa social media. Kapag itinaboy ka ng gobyerno, wala kang ibang pupuntahan maliban sa mga kriminal. Sa underground economy na bilyon ng halaga, may isang bagay na mas mahalaga kaysa droga. Mas mahalaga kaysa armas, ang tao mismo. Pero hindi kahit anong tao. Ang pinakamay halaga, yung mga taong hindi matutunton. Dito na papasok ang pinakamasakit na katotohanan. Ang mga batang walang identity, nagiging target sa mga sindikato ng human trafficking. Abay, nakajackpot sila. Kasi kung kikidnapin mo ang batang may identity, may report, may pulis, may CCTV, may balita, mainit, delikado. Pero kung kikidnapin mo ang batang walang papel, malamang walang mangyayari. Mahihirapang magsumbong ang magulang sa mga otoridad. Kasi ang pagsumbong, ibig sabihin, ilalantad mo na illegal ka rin. Hahanapan ka ng passport, permit, ID, at kung ano-ano pang kaletsyan. At kapag wala kang maipakita, anak ng tipaklong, ikaw pa ang makukulong. At syempre, alam to ng mga sindikato. At ginagamit nila to bilang sandata para sa kanila. Ang mga batang ito ay multo. At walang nagre-report ng pagkawala ng multo. Kaya ang nangyayari, libu-libong batang babae mula sa borders na pupunta sa mga bahay aliwan sa Southeast Asia. Walang identity, kaya walang makapagpapatunay na menor de edad sila. Binibigyan ng bagong pangalan, binubura ang nakaraan at ginagamit hanggang sa masira ang katawan. Ang iba naman makikita mo sa kalsada, mga batang namamalimos sa ilalim ng stoplight o kaya nakakulong sa madidilim na garment factory. Walang bintana, walang araw, walang pag-asa. At kapag ni-raid ang factory, hindi sila madedeport kasi walang bansang tatanggap sa kanila. Kaya saan sila pupunta? Babalik lang sa parehong impyerno. Sa dulo, bossing, hindi lahat ng OFW story success. May iba, hindi man lang nakaabot sa pagiging OFW. Yung iba hanggang survival lang. At yung iba, hindi na alam kung saan sila kabilang.
Minsan nasasabi mong mahirap ang buhay sa Pilipinas. Pero may mas matindi pa pala. Yun yung wala kang bansang matatawag na sayo. Huwag kalimutang mag-subscribe mga bossing. Shout out sa Kulalo and Pacorton family. Ina Vem, Linda, Jen at Ate Susan ng Bolivar, Tennessee, USA. Joselito Rivera. Sa Mrs. Nilion Pontevilla sa South Korea at Gorembali yung family. Renato ng Vegan Ilocos Sur. Abelardo Napaw ng Legazpi City. Darky Araneta ng Marawi. Jimmy Ronin ng Carigara, Leyte. Aileen Hidakan ng Deca Homes, May Kawayan, Bulacan. Anthony Diego ng Macau, China. Samolero at Joaquin family ng Davao Occidental. Ronaldo Santos. Aldia Cassandra Tambal na nasa Sorsogon City. At sa tropang Keso ng SMC Food Processing. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.